Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sandro and Maan, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Anong Take Mo. Good afternoon, sir. Ano po yung Good afternoon. magiging susunod na proseso, lalo na patapos pa lang itong suspension order laban nga kay Congressman Barzaga? Yes, pabalik sa Monday, pero by Tuesday, February 3, nakatanggap na rin ako ng invitation from the Ethics Committee na by 1 p.m. i-hear ulit yung case niya. Ito regarding do sa kagabi na tumayo ako sa plenary para nga sabihin na kung pwede extend yung suspension niya dahil nakalagay naman yun do sa suspension niya na with a stern warning that a repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. Naniniwala kami, hindi lang ako siguro sentimento to ng mga colleagues ko na during his suspension, tuloy-tuloy pa rin, especially yung sa namayapa nating kasama si Congressman Acop na napakadesenteng tao, minamalay niya, patay na. Alam mo, un-Christian yan di ba? At wala sigurong taong nasa tamang pag-iisip ang aayon sa mga sinasabi niya na yan. Oo. Yung 60-day na suspension niya dahil sa disorderly behavior, ano nga ulit yun na, yung sakop nun? Ano yung violate niya noon? Mula nung December 1 yun at mag-expire siya by next week. Oo. So supposed to be nga kahapon ang re-request ko sana mag-create ng committee as a whole, pero nevertheless pumayag na rin ako na sa Committee on Ethics by Tuesday, the first hearing ng Committee of Ethics. Matakel kaagad to kasi para rin mabigyan natin ng aral yung mga batang ganito na hindi alam, I do not know kung natutuwa siya dahil marami siyang viewers o marami siyang trolls, pero mali yun na ginagawa mong laruan yung mga kasamahan mo sa Kongreso. Mukhang absent siya nung itinuro yung good manners and right conduct sa eskwelahan Pero kasi may sinabi rin siya, no, si Congressman Barzaga, na may mga isisiwalat siya pagkatapos ng kanyang suspension at magsasalita siya sa floor. Hindi po kaya baka naman gusto niyo lang hindi siya makapagsalita sa floor? Syempre, yung iba sa mga kababayan natin, ganyan yung iisipin. By Monday, nakabalik na siya. So, nandun siya sa Kongreso. Siguro, pwede niya sabihin. At saka, sa social media ngayon, lahat sinabi niya na And I don't think na meron siyang sasabihin. At kung meron man siya sasabihin, siguro, ilabas niya na rin ngayon. Para once and for all, kahit wala siya sa Kongreso, masabi niya. Total, yun naman lagi yung ginagawa niya. And I just would like to remind everybody na hindi lang naman itong Kongreso ang nagre-react sa kanya. Kung matatandaan po ninyo, yung Dasmariñas Village Association, nag-file din ng similar case against him. Si Enrique Razon, nag-file din sa kanya. At tinanggal din siya sa armed forces, di ba? So marami rin siyang demanda dahil gawa ng attitude niya. CIDG, alam ko, nag-file din sa kanya. Hindi lang itong Kongreso, kaya lang bilang isang halal ng bayan, may parameter din naman tayo dapat na sinusunod. At in the first place, yung binabastos mo na yung mga kasamahan mo at kung ano yung pinararatang mo without any evidence na nilalabas ka, siguro tama lang din na siya ay mabigyan ulit ng another suspension para madala yung ganyang mga bagitong congressman na magdahan-dahan sa kanilang mga sinasabi. Oo, sabi niyo nga, papalawigin siya, no? Kung yan po ay ma-aproba ng Committee on Ethics. Sa rule ba natin sa House Ethics Committee, kung halimbawa lang meron ba ganun yung first offense, second offense, Meron third naman, offense? meron So, ano naman yung po. pinakamalala? Pagkakatanggal na ba yun? Expulsion. Pwede rin siguro. Pero baka hindi ko alam, baka hindi naman po umabot pa sa ganon. Pero definitely, ang inihingi ko lang naman sa another suspension. Siguro kulang pa sa pagninilay-nilay tong congressman natin na to, na bata. Kahit pa paano maisip niya rin siguro kung anong damage ang ginagawa niya. Not only to the institution, pero dito sa gobyerno at sa ating lahat. Kasi puro fake news na rin yung mga sinasabi niya Lalo't doon sa isang panayam din po sa inyo, ang sabi niyo baka susunod na i-file niyo expulsion na.
Kung darating tayo sa ganon. Pero so far ngayon, ang inihingi ko lang is another suspension para kahit papaano maano naman. Kasi nakalagay naman doon sa ano niya na with the stern warning that yung repetition nga magkakaroon siya ng would merit more severe sanctions. So eto na siguro yun kasi tingin ko doon sa 60 days hindi naman tumino yung bata na to. Pero sabi nyo nga, diba yung tanong mo kanina, partner, na may mahirapan ka na bang magsalita? Sa kanya yon. So, paano nyo ba babalansehin yung, halimbawa, meron kang expose. Di ba, minsan may ganun Minsan nga sinasabi mo yun sa privilege speech. At yung disiplina sa loob ng Congress, and yun yung karapatan mo rin na magsalita bilang mababatas sa malayang pagpapahayag. Alam mo, mahigit 6 na buwan na rin naman kaming mga nasa dito sa yung 28th Congress. Sana sinabi niya na rin noong umpisa yun kung talaga may sasabihin siya. At sa Lunes, andyan naman yung Kongreso, andyan siya, makakabalik siya. Di, pwede naman yung sabi. At pag di niya nasabi, total yung social media naman, open, nakita mo naman carelessly kung mag-post siya, di ba? Hindi ko alam kung nakita niyo yung post niya regarding doon sa death ni Congressman Ako. Oo, yes. Pero hindi nakakatuwa Walang matinong tao ang matutuwa do sa mga pinopost niya. Imagine kung ano yung sinasabi niya na mayapang colleagues natin. Dapat yung ginagalang hindi ba? Very un-Christian. Oo. Ilan ba yung patong-patong yung reklamo sa kanya Yung lalo sa mga mambabatas, ilan na ba yung may mga nag-file na bang ibang mambabatas, sir? Na yung sa kanyang akusasyon na umano'y na binribe. Sinuhulan ng ilang mambabatas sa National Unity Party. I'm a part of the NUP, tsaka isa rin ako rin sa nag-file. Sa matter of fact, kung matatandaan po ninyo, wala namang nakalaban si Speaker Martin Romualdez noong nakarang speakership. So, parang useless na ibabribe niya. Pangalawa, ang samang akusasyon, magbibitaw ka ng ganong statement, tapos wala ka namang patunay, wala ka namang hindi namin alam kung saang mundo nang galing yung sinasabi niya. So, siguro dapat lang talaga mabigyan ng aral yung mga ganyang tao na baka natutuwa siya dahil maraming umaayon sa kanyang mga trolls. Pero dito sa korte siguro, hindi naman pag-uusapan yung trolls, tsaka yung basher, pag-uusapan dito yung ebidensya niya sakali pong bumait, burahin niya ulit yung mga kanyang post. Mag-sorry. Mag-sorry. Babawiin niyo po ba itong... Ako sa akin, damage has been done. Nakita ko, 16 million yung ano niya. Gusto niyong basahin ko isang sinabi niya sa regarding kay Congressman basta wag lang pong basta yung pwede lang po basahin sa ere, sir, ha? Sige. Sabi niya ganito, nasa post naman niya, corruption and plunder against the Filipino people is a sin against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a pit of eternal hellfire. That is the fate of all corrupt politicians. Ang sakit pakinggan nito, lalo kung kapamilya mo si Congressman Acop, di ba? At marami pa sa mga pinagsasabi na yun nga, binribe daw ang NUP ni Enrique Razon. Ang alam ko, si Mr. Enrique Razon nag-file na rin ng libel, civil and criminally against him. Kayo din ba, sir, nag-file na? Ilan bang mamabatas pa ay nag-file? Siguro na sa members ngayon, ng NUP? ang pagkakaalam ko, more than 10 NUP members already filed cases against him. And more to come. Siyempre, lahat ng NUP na inaccuse niya, dahil 40 kaming congressman, di ko naman alam kung lahat magpapile, pero majority of us will file cases against him. Yan. Alright. Sige po, aabangan namin kung ano yung mangyayari sa Miyerkules o Martes. Martes ang Martes, yes, 1 p.m. Alamin natin ng ethics. kung ano po yung mangyayari dyan sa Martes sa muling pagdinig ng House Ethics Committee laban kay Congressman Barzaga. Maraming salamat po, Kong. Salamat, magandang hapon sa inyo lahat.